mga pinakamatao at siksikang LRT and MRT stations sa Pilipinas, lalo na sa rush hour. Kayo ba, D-Fam? Naranasan nyo na ba yung siksikan at hindi ka na makakilos papunta sa loob ng tren? Tara, alamin natin kung saan ang pinakawalang space na station. D-Fam, nitong nakaraang taon, umabot sa 141.63 million passengers ang MRT3, habang nasa 58.75 million naman ang LRT2. Sa LRT1, umaabot sa humigit kumulang 400,000 passengers kada araw ang regular daily volume. Tara, alamin na natin! Mr. D. Number 15, LRT2 Legarda Station. Humigit kumulang 20,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Ito'y estimate lamang ha, pero minimum na to. Hindi man ito kasing laki ng Cubao. Napakahalaga ng Legarda dahil sa puso ito ng tinatawag na University Belt na Manila. Malapit dito ang San Beda University, Centro Escolar University, San Sebastian College, Arellano University at iba pang mga paaralan. Kaya kapag pasukan, lalo na sa mga umaga at bandang uwian, malaking bahagi ng crowd dito estudyante, faculty at empleyado. May mga commuters ding bumababa sa Legarda para magpatuloy patungong Mendiola, Quiapo at Sampaloc. Ang kakaibang sitwasyon dito, D-Fam, hindi lang traditional na office rush hour ang malakas. May sariling student rush hour ang station depende sa oras ng klase. At dahil ang LRT2 nagsisilbing mabilis na east-west corridor mula Manila patungong Marikina at Antipolo, malaking tulong ito sa mga estudyanteng malayo ang pinanggagalingan. Number 14, MRT3 Quezon Avenue Station. Estimate ay humigit kumulang minimum ng 38,000 to 45,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Isa ito sa pangunahing gateways ng MRT para sa commuters na nanggagaling sa Commonwealth, Fairview at iba pang bahagi ng Quezon City. May Eton Sentry sa tabi nito, maraming opisina sa paligid at koneksyon sa mga bus, jeep at iba pang public transportation na dumadaan sa Quezon Avenue. Sa umaga, maraming commuter ang ginagamit ang lugar bilang entry point papuntang Makati, Ortigas at Mandaluyong. Sa isang transportation study gamit ang MR3 peak period data, kabilang ang North Avenue, Quezon Avenue, Cubao at Taft sa stations na may pinakamalalaking passenger entry sa morning peak. Ibig sabihin, matagal ng malaking feeder station ang Quezon Avenue. Kaya kapag sabay-sabay ang office workers at students, mabilis talagang hahaba ang pila dito. Number 13, LRT1 Baclaran Station. Estimated, umigit kumulang 40,000 hanggang 42,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Dating Baclaran ang southern terminus ng LRT1. Ngayon, dahil bukas ng unang bahagi ng Cavite Extension, tuloy ng tren lampas Baclaran hanggang Dr. Santos. Pero hindi ibig sabihin nito nawala na ang crowd. Napakalaking commercial district ng Baclaran. May Baclaran Market, maraming tindahan at wholesale businesses at syempre ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Help na dinarayo ng napakaraming deboto lalo na pag Miyerkules. Maraming jeepney at local transport routes ang umiikot sa Baclaran patungong iba't ibang bahagi ng Parañaque at Pasay. Kaya kakaibang crowd dito. Halo-halo. Office workers, shoppers, vendors, deboto at mga commuters. At kapag rush hour, na sinabayan pa ng araw na maraming namimili at nagsisimba. Ibang klase talaga, ang dami ng tao dito.
Number 12, MRT3 Guadalupe Station. Estimates, humigit kumulang 40,000 to 45,000 boarding passengers kada araw. Itong isang importanteng connection point papasok sa Makati, lalo na para sa mga lugar na hindi direktang dinadaanan ng MRT. Sa paligid ng Guadalupe, may mga jeepney at iba pang sasakyang bumabiyahe patungong iba't ibang bahagi ng Makati at papunta sa direksyon ng BGC. Malapit din ang station sa dense residential at commercial communities, kaya hindi lang empleyadong nagtatrabaho malapit sa EDSA ang gumagamit nito. Marami ang bumababa rito sa lilipat ng jeep o ibang transport papunta sa final destination nila. Sa umaga, malakas ang alighting flow. Sa hapon at gabi, bumabalik naman ang napakaraming empleyado. Dito mo makikita kung bakit ang pagiging transport interchange, kahit walang konektadong railway line, kayang gawing napakamatao ang isang stasyon. Number 11, LRT1 Hilpuyat Station. Ang estimate dito medyo malayo. Minsan 20,000 pero minsan umaabot ng 46,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Strategic ang location ng terminal na ito dahil nasa intersection ng Taft Avenue at Hilpuyat Avenue. Sa paligid nito ay maraming bus terminals, jeepneys at iba pang transport na ginagamit ng mga pasaherong galing o papuntang Southern Metro Manila at mga probinsya sa South Luzon. Malapit din ito sa mga opisina, paaralan, commercial establishments. Kaya isipin ninyo, may LRT passengers, bus passengers, workers, students at provincial travelers na nagsasabay-sabay sa isang maliit na bahagi ng Pasay. Isa itong magandang halimbawa ng station na nagiging matao hindi lang dahil sa destination mismo, kundi dahil dito nagpapalit ng mode of transportation ang napakaraming taong pauwi. Number 10, MRT 3 Shaw Boulevard Station. Estimate around 35,000 to 47,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Isa ito sa pinakamahalagang MRT station sa Mandaluyong dahil nasa southern side ito ng Ortigas Business Area. Nasa paligid ang Shangri-La Plaza, Greenfield District, condominiums, offices at marami pang commercial buildings. May jeep at public transportation routes din sa Shaw Boulevard patungong iba't ibang bahagi ng Mandaluyong, Pasig at Rizal. Ibig sabihin, para sa maraming commuters, MRT ang long distance portion ng biyahe at Shaw Station ang kanilang transfer point. Kapag hapon, sabay-sabay na rito ang workers, office workers, shoppers at mga taong lilipat ng jeep pa uwi. At dahil malaking commercial corridor ang Shaw Boulevard, hindi natatapos ang foot traffic pagkatapos ng tradisyonal na 5 PM rush. Madalas tuloy-tuloy pa ito sa gabi hanggang alas 8. Number 9, LRT1 Monumento Station. Estimate nasa around 30,000 to 48,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Kung manggagaling ka sa Northern Metro Manila, isa ito sa pinaka-importanting gateways papasok ng Manila. Napapalibutan ang monumento ng malls, stores, jeepney routes, buses at dense residential communities sa Caloocan at mga kalapit na lugar. Dahil dati itong northern terminus ng LRT1 bago na-extend ang linya patungong Balintawak at Fernando Poe Jr. Pero kahit hindi na terminus, nananatiling napakalakas ng passenger demand nito. Maraming commuters mula Malabon, Navotas, Valenzuela at Northern Caloocan ang gumagamit ng iba't ibang road transport bago lumipat sa LRT1. Kaya sa umaga, parang maraming maliliit na transport routes ang sabay-sabay na nagbubuhos ng pasahero papasok ng monumento. Number 8, MRT 3 Ortigas Station. Estimate around 34,000 to 49,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Ito ang isa sa mga railway
gateways ng Ortigas Center. Isa sa pinakamalaking business district sa Metro Manila. Nasa paligid o walking distance ang napakaraming corporate offices, hotels, shopping centers at institutions, kabilang ang SM Mega Mall, Robinson's Galleria at Asian Development Bank area. Dahil dito, malaking alighting crowd ang makikita tuwing morning rush hour. Pagdating naman ng 5 p.m. onwards, Diyos may! Bumabalik na ang flow. Libo-libong empleyado ang sabay-sabay na gustong makasakay pa uwi. Interesting pa dito, hindi eksaktong nasa gitna ng CBD ang station, kaya maraming commuters ang kailangan pang maglakad pagkatapos bumaba. Kaya ang crowd ng Ortigas ay hindi lang nasa platform. Makikita rin sa sidewalks at pedestrian routes sa paligid nito. Number 7, LRT2 Recto Station. Estimated crowd humigit kumulang 24,000 at medyo malayo 50,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Ito ang western terminus ng LRT2 at isa sa pinaka-importanteng rail gateways patungong downtown Manila. Malapit dito ang University Belt, Quiapo at Divisoria area. Pero ang tunay na nagpapalakas sa passenger traffic nito ay ang koneksyon nito sa Doroteo Jose Station ng LRT1 sa pamamagitan ng connecting walkway. Ibig sabihin, pwede manggaling ang passenger sa Antipolo o Marikina gamit ang LRT2, bumaba sa Recto, tumawid patungong Doroteo Jose at mag-LRT1 northbound o southbound. Kinumpirma mismo ng LRTA na ang connecting bridge na ito ay ginagamit ng libo-libong commuters na nagpapalipat-lipat sa dalawang linya. Kaya hindi lang destination station ang Recto, isa itong transfer machine. Number 6, LRT2 Araneta Center Cubao Station. Estimate is around 24,000 at malayo na naman 51,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Cubao pa lang ang pangalan gets mo na kung bakit matao. Isa itong napakalaking commercial at transportation center na puno ng malls, hotels, restaurants, offices, entertainment venues at provincial bus connection. Pero ang pinakamahalaga, pwedeng lumipat ang pasahero mula LRT2 papuntang MRT3 Cubao Station. Kaya ang commuter na galing Antipolo, Marikina o Katipunan at nagtatrabaho sa Makati, pwedeng LRT2 hanggang Cubao, saka MRT3 southbound. Ang resulta, isang napakalaking transfer flow. Noong 2025 pa lang, buong LRT2 system nagsilbi ng 58 million passengers at October ang pinaka mataong lugar o mataong buwan dito. Number 5, LRT1 Doroteo Jose Station. Estimate is around 40,000 to 50,000 passengers. Kung ang Recto transfer gateway ng LRT2, ito naman ang katapat nitong gateway sa LRT1. May covered connection patungong Recto Station, kaya maraming passengers mula LRT1 ang bumababa rito para lumipat sa LRT2 patungong Cubao, Marikina, Antipolo. Malapit din ito sa Recto Avenue, Avenida at mga commercial districts ng Manila, kaya napakabilis dumami ng tao rito kapag peak hours. Isang interesting feature ng Doroteo Jose Recto connection, kahit dalawang magkaibang linya at dalawang magkaibang station, napakalaking bahagi ng commuter experience nila parang iisang transport complex. Kapag naipon ang transfer passengers, mapapansin mo hindi lang tren ang puno, pati connecting walkway nagiging bahagi ng rush hour traffic. Number 4, MRT3 Araneta Center Cubao Station. Estimate is around 45,000 to 58,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Kung busy ang LRT2 side, natural na busy ang
MRT side. Cubao ang isa sa pinakamalaking transportation hubs ng Metro Manila. May city buses, provincial buses, jeepneys, UVs at LRT2 connection. May Gateway Mall, Farmers Plaza, Smart Araneta Coliseum at napakaraming offices at commercial establishments. Historical MRT research found that Cubao was among the stations with high morning passenger entries at nung panahong malala ang capacity problems ng MRT, naiulat na umaabot ng haba ang waiting time ng commuters dito. Kaya sa rush hour, hindi lang Cubao residents ang nandito. Parang nagtatagpo rito ang commuters mula East, North, South at Central Metro Manila. Number 3, MRT3 Ayala Station. Estimate of crowd, humigit kumulang 45,000 up to 60,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Ito ang railway doorway ng Makati CBD. Sa paligid nito ay Ayala Center, maraming office towers, malls at hotels, katabi rin ang One Ayala, isang major integrated transport terminal. Kaya sa morning rush hour, napakaraming pasahero ang bumababa rito papasok sa trabaho. Sa evening rush hour naman, parang reverse tsunami. Office workers naman ang dagsang bumabalik sa station. May transportation connections din patungong iba pang bahagi ng Makati at BGC at may isang interesting visual clue. May larawan noong morning rush hour sa Magallanes kung saan kapansin-pansing mas nabawasan ang passengers pagkatapos ng Ayala. Patunay kung gaano kalaking destination ang Makati CBD sa southbound commuter flow. Hindi lang station ng Ayala guys, para itong front door ng isa sa pinakamalaking employment centers sa buong bansa. Number 2, LRT1 EDSA Station. Estimate of crowd is around 60,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Isa ito sa pinaka-intense na transfer station sa railway network ng Metro Manila dahil konektado ito sa MRT3 Taft Avenue Station. Kapag galing kang Manila gamit ang LRT1 at kailangan mong pumunta ng Ayala, Ortigas o Cubao, isa sa pangunahing ruta ang bumaba sa EDSA at lumipat sa MRT3. Nasa Pasay Rotonda rin ito, isang lugar na siksik sa jeepneys, bus, commercial establishments at commuters na papunta sa MOA at iba pang bahagi ng Pasay. Hindi aksidenteng kabilang ang EDSA station sa pinili ng LRMC para sa mga hakbang na naglalayong mapabilis ang passenger queues katulad ng special QR at B-planes. Kapag rush hour, halos bawat direksyon dito ay may commuter flow. And at number 1, MRT3 North Avenue Station, ang pinakamatao at siksikang bahagi ng Metro Manila Railway. Humigit kumulang 40,000 hanggang 80,000 boarding passengers kada ordinaryong weekday. Exceptionally busy days pa, maaaring mas mataas pa rito ang actual station demand. Ito ang northern terminus ng MRT3 at isa sa pinakamalaking funnels ng commuters papasok sa EDSA corridor. Katabi nito ang Trinoma at malapit sa SM North EDSA habang maraming jeep, bus at iba pang plus transportation mula sa Northern Quezon City at nagdadala ng passengers papunta sa area. Kaya ang morning rush, napakalaking bilang ng commuters ang gustong sumakay southbound patungong Cubao, Ortigas at Makati. Sa historical peak hour research ng MRT3, North Avenue ang may pinakamataas na demand sa morning peak period at halos lahat ng malaking flow pa southbound. Sa isang pag-aaral noong panahon ng matinding MRT congestion, ang pila rito ay tinatayang umaabot sa humigit kumulang 3,500 passengers sa loob ng isang 90-minute period. Imagine, 90-minute period. Libo-libo! Mas malaki na rin ngayon ang passenger demand ng buong MRT3. Noong 2025, mahigit 141.6 million rides ang naitala sa linya. Pinakamataas nitong annual ridership sa loob ng 8 taon. At tandaan,
Kaya nitong bumiyahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue ng humigit kumulang 30 minutes sa normal na operasyon. Habang sa peak hour train intervals naibaba sa humigit kumulang 3.5 hanggang 4 minutes matapos ang rehabilitation. Kaya kung usapang rush hour funnel, mahirap talunin talaga ang North Avenue. Sa Metro Manila, ang pinakamatao ng isang station ay hindi lang dahil maraming nakatira sa paligid. Mas nagiging grabe ang crowd kapag pinagsama-sama ang business districts, schools, malls, bus terminals, jeepney routes at train transfers sa iisang lugar. Hay! T-Fam, gusto nyo ba ang video natin for today? At syempre naman, i-comment nyo kung ano ang experience nyo sa pagsakay sa MRT at LRT natin. Kasi sigurado ko, sa dami ng experience natin isa ito sa hindi natin malilimutan. Ang siksikan, ang mabaho, at nakakahilong ride ng ating railway system sa rush hours. At syempre, huwag nyo naman kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!